Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Ito na po ang survey na pinakahihintay ng marami. Dahil kapag naglalabas po ako ng survey ng ilang firms dyan na legit naman sila, yung mga hindi makatanggap ng resulta ng survey, ang sasabihin nila, bogus yung survey na yan, hindi kilala yung survey na yan, fake yung survey na yan, bayaran yung survey na yan, to the point na pati ako na nag-report lang naman ng survey na yon at yung resulta ng survey firm, sasabihin nila saan ko daw kinuha yung survey na yon. So sabi pa ng iba, ang mapagkakatiwalaan lang ay ang Pulse Asia. Nung nilabas ko naman yung Pulse Asia na survey, ang banat naman nila, ang pinagkakatiwalaan lang at ang legit na survey ay ang SWS o yung Social Weather Stations na akala mo naman ay maiiba yung survey results ng SWS sa Pulse Asia, sa Tangeray, sa Okta at dun sa iba pang lesser known na mga survey firms. Hindi naman yata. Yung mga inilabas kong result ng mga survey firms halos pare-pareho po ng resulta. Nangunguna ang mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos. At madalas 8 out of 12, 9 out of 12, 10 out of 12. Pero dahil sinabi nga ng mga hindi naniniwala sa survey na ang pinagkakatiwalaan lang daw nila at ang legit na survey ay ang SWS, naglabas na po ang SWS ng sarili nilang resulta at ang survey po na to ay commissioned by the Strat-based group. At ang survey ay ginawa ng face-to-face interviews mula February 15 to 19, 2025. Just days after the official start of the national campaign period. So ginawa po itong survey na to ilang araw matapos mag-umpisa officially ang national campaign period. Tingnan nga natin kung maiiba ang resulta ng SWS sa Pulse Asia, Tangeray, Okta at kung ano-ano pang survey firms. And as usual, sa nakagawian po natin, I will start from the bottom going up to top number 1. At dito po sa survey ng SWS, kumuha po ako ng top 20. Okay, dalawang pangalan po agad ang magsasalpukan para sa rank number 19 to 20 at yan po ay sina Philip Salvador at si Gringo Onasan. At rank number 18, Francis Tolentino at number 17, Bam Aquino. Going up to slot number 16, si Ben-Hur Abalos. At pang-15, si Kiko Pangilinan. Going up to slot number 14, si Amy Marcos. Number 13 naman, si Camille Villar. Mag-aagawan naman ng pwesto ng 10, 11, and 12, sina Abby Binay, Willie Revillame, at si Manny Pacquiao. Magpapalitan naman ng pwesto sa number 8 and 9, sila Ping Lacson at si Bato de la Rosa. Agawan naman sa slot number 6 and 7, si Bong Revilla at si Pia Cayetano. Pwede naman magpalitan ng pwesto at number 4 and 5, si Tito Soto at si Ben Tulfo. At ang tatlong natitirang slot at number 3, si Lito Lapid. Slot number 2, Bongo, and slot number 1, Erwin Tulfo. So yan po ang top 20 ayon po sa SWS survey. Kung meron mang pong nagtatay or triple tie dahil ang liliit po ng pagitan ng kanilang percentage points. So yung iba po sa kanila, pwedeng magpalitan ng pwesto. Pero again, kung ang pagbabasihan po natin ay ang kanilang percentage points, ito po ang Magic 12 ayon po sa survey ng SWS. Consistently at number 1 with 45% si Erwin Tulfo. Pumapangalawa si Bongo with 38%. At number 3, Lito Lapid with 36%. At number 4, si Tito Soto with 34%. And according po sa percentage points, ang number 5 po natin si Ben Tulfo. Pero dahil pareho sila ng percentage points ni Tito Soto at 34%, pwede po talagang mag-rumble sa number 4 and 5 si Tito Soto at si Ben Tulfo. Ganon din po sa ranking ng 6 and 7 na pareho po silang nakakuha ng 33%, si Bong Revilla at si Pia Cayetano. So alin po sa kanilang dalawa pwedeng mag-land ng number 6 or number 7?
Pero talagang dito sa survey ng SWS, nagtatypo talaga sila kahit nasa percentage points. Dahil sa pwestong 8 and 9 na parehong nakakuha ng 32%, si Ping Lacson at si Bato de la Rosa. So pwedeng maging 8 si Bato, number 9 si Ping, or number 8 si Ping, number 9 si Bato. At sa slot na 10, 11, 12, ganun pa rin po. Itong huling tatlong pangalan, parehong nakakuha ng 30% at sila ay sina Manny Pacquiao, Abi Binay at si Willie Revillame. Pwede po silang magpalitan ng pwesto. Pero kung pagbabasihan nga natin yung percentage points, ito po ang nasa Magic 12. Erwin Tulfo, Bongo, Lito Lapid, Tito Soto, Ben Tulfo na pwedeng magpalitan sa number 4 and 5. Sumunod si Bong Revilla at si Pia Cayetano sa slot na 6 and 7. Pwede po sila mag-interchange. Slot number 8 and 9, Ping Lacson and Bato de la Rosa. Likewise, pwede magpalitan. At yung slot na 10, 11 and 12, Manny Pacquiao, Abi Binay, Willie Revillame. Or Willie Revillame, Abi Binay, Manny Pacquiao. Or Abi Binay, Manny Pacquiao, Willie Revillame. Mag-rumble-rumble man yung iba dyan, mag-tie man sila, sila po ang pasok sa Magic 12 ayon sa SWS. So, ano na ang ranking ng mga manok ninyo? Ituloy po natin from rank number 13 to number 20. At number 13, we have Camille Villar with 29%, followed by slot number 14, si Amy Marcos with 24%. Sumunod sa slot number 15, si Kiko Pangilinan with 22%. And at number 16, we have Ben-Hur Abalos with 17%. Going down to slot number 17, we have Bam Aquino with 16%. And at number 18, Francis Tolentino with 15%. At yung number 18 and 20, na parehong nakakuha ng 14%, sina Philip Salvador at si Gringo Onasan. Kung maaalala po natin, itong survey po na ito ay ginawa a few days after the official start of the national campaign. At ang una pong kapansin-pansin dito ay nawala na po sa Magic 12 si Amy Marcos, considering na siya po ay nagbalik loob sa alyansa ni President Bongbong Marcos dahil sa mga nakaraang mga survey, talaga pong ang baba ng ranking ni Amy Marcos. Bakit kaya hanggang ngayon? Nagsimula na ang campaign period, nakita na natin si Amy Marcos na sumali sa proclamation rally ng alyansa ni President Bongbong Marcos. Bakit parang hindi ito nakatulong? Imbis na tumaas-taas ng konti sa survey si Amy Marcos, lalo lang po siyang naligwak at number 14. Ibig bang sabihin, hindi nakatulong yung pagbabalik loob ni Amy Marcos sa kwadra ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos o sadyang ayaw na sa kanya ng tao? Ayaw na ng mga loyalista sa kanya, ayaw pa rin sa kanya ng mga DDS. Isa pang napansin ko ang pagbaba ng ranking ni Ben Tulfo na usually lagi po siyang nasa number 2 na pumapangalawa sa kanyang kapatid na si Erwin Tulfo. Although ayon naman po sa Inquirer, 8 senatorial candidates pa rin galing kay President Marcos Jr.'s administration slate ang nananatiling malakas sa latest na survey ng SWS. O ngayon, meron bang naging malaking pagkakaiba ang resulta ng survey ng SWS sa mga nailabas na natin na survey ng Pulse Asia, Tangeray, Okta, at kung ano-ano pang mga survey firms? Halos nagkakapareho naman po sila Sa inilabas na survey na to ng SWS, namamayagpag pa rin po ang mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos. O dun sa mga hindi makatanggap ng resulta nito, sasabihin naman nila na hindi legit ang SWS at bayaran din yan at fake din yan, tulad ng ibang mga survey firms. Lumalabas na lahat na lang ng mga survey firms na naglabas ng resulta ng halos magkakapareho ay bayaran, fake, at hindi legit. Bahala na po kayo sa buhay nyo. Sinasabi pa ng iba, bakit daw sa ibang survey firms namamayagpag ang mga kandidato ng PDP laban?
Ako, wala akong mailabas na resulta ng mga survey ng mga taga-PDP Laban dahil wala po ako talagang nababasa na may mga survey na nangunguna ang mga kandidato ng PDP Laban. Kung meron nga po kayong alam at nabasang resulta, comment nyo nga sa akin, hahanapin po natin para in the spirit of fairness, ilalabas din po natin ang survey ng mga nagsasabi na nangunguna daw lahat ng kandidato ng PDP Laban. So sa ngayon, halos magkakapareho po ang mga pangalan na nababasa natin sa mga survey firms na lumabas. At kung ang sinasabi nila, ang pinaniniwalaan lang daw nila ay ang SWS dahil ito lang daw ang legit. Ano ngayon ang masasabi ninyo? Kayo po, naniniwala ba kayo sa survey ng SWS? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.